nakita ko nga ang Lord gaka-draw near, gaka-draw near kung excited siya bala nga magpalapit sa aton. As we were singing, I worship you, I give you praise. Nakita ko sa isa ka vision ni si Lord. He is coming like a king, pero ang pagsulod niya to, aside sa sachet, do bride bala, pero hindi siya bride ha, pero akangay bala magsulod ang bride sa kasal, nga gamat-amat no. Kag mabatsagan ko nga kada tikang niya palapit sa aton, do ginakilig kapagid. No? Sobra pa sa kilig ni Ayadab kung magpaabebe si Alden, no? Basta kanami, amo na bala ka makambal ka nga galumpat ang imo tagipusoon. As God draw near to you. No, because isa bagit kinunamian ko, nga daw hindi ko na hindi na ako maguntat sa pag-worship. Kaya tungod daw, amo na nga ako bali. Ang bako gani kagapon, hindi gid ko magkadto sa church para hindi mabala ng ilang line up. Para hindi ma-influensyahan ng akon nga train of thought. No, pero gakakibot ako kaginham ako, Lord, do amo gini. No? Kung nataon ako rin medyo lain, pero the concept, ang idea, parehos gid. No? It's about drawing near to God. Ang pagpalapit natin kay Lord. And hindi na ako magdugay, kibasi mandaray man. No? Para makadami tayo, madamo nga ito mistoryahan. Let's open our Bibles in the book of Exodus, chapter 17, verse 8 to 16. Then, malumpat kita sa Esther. No? Grabe no, Exodus tayo malumpat sa Esther. Ang ambal ko man ganito, in a way, continuation ni siya sa wali ni Pastor Bibi. Then, malumpat kita sa Esther, chapter 5. So, Exodus chapter 17. Makita na karon, sige lang. Kamu lang nanay. Basic surprise na siya dan. Exodus chapter 17 verse 8 to 16. Then Esther chapter 5 verse 1 to 3. Okay, kung makita nyo na, let's stand up and read the word. Ginamo ko na siya, kay may background na siya karon. Okay, so Exodus chapter 17, verse 8 to 16, ang ambaldari. The Amalekites came and attacked the Israelites at Rephidim. Moses said to Joshua, choose some of our men and go out to fight the Amalekites. Tomorrow I will stand on top of the hill with the staff of God in my hands. So Joshua fought the Amalekites as Moses has ordered. And Moses, Aaron, and Hur went to the top of the hill. As long as Moses held up his hands, the Israelites were winning. But whenever he lowered his hands, the Amalekites were winning. When Moses' hands grew tired, they took a stone and put it under him, and he sat on it. Aaron and Hur held his hands up, one on one side, one on the other, so that his hands remained steady till sunset. So Joshua overcame the Amalekites' army with the sword. Then the Lord said to Moses, write this on a scroll as something to be remembered, and make sure that Joshua hears it, because I will completely blot out the name of Amalek from under heaven. Moses built an altar and called it, the Lord is my banner. He said, because hands were lifted up against the throne of the Lord will be at war against the Amalekites from generation to generation. Let's go to Esther chapter 5 verse 1 to 3.
In Esther, ara na ka mo? Esther chapter 5 verse 1 to 3. Ang habadri, on the third day, Esther put on her royal robes and stood in the inner court of the palace, in front of the king's hall. The king was sitting on his royal throne in the hall, facing the entrance. When he saw Queen Esther standing in the court, he was pleased with her and held out to her the gold scepter that was in his hands. So Esther approached and touched the tip of the scepter. Sorry. I'm so sorry. Verse 3, then the king asked, "What is it, Queen Esther? What is your request? Even up to half the kingdom, it will be given you." Lord, we thank you for this word. We thank you, O God, for your word, O God. And Lord, we thank you, O God, for the love that is being poured out, O God, sa amin. Lord, salamat, gid, O God, ginapabatsyag mo kung ano mo kami kapalangga, Lord. And we thank you, O God. Right now, I pray and I ask you, O God, that, Lord, the spirit of revelation, the spirit of wisdom and understanding will be upon us, O God. Nga, Lord, maintindihan namon ang imo mensahe subong, O God. Lord, ma-absorb sa amon mind, ma-absorb sa amon spirit, ma-absorb, O God, sa amon tagipusoon, O God. That, Lord, we will not just hear it, O God, but we will live it, O God. Lord, I pray, Father God, that every distraction, O God, we cancel out in Jesus' name, O God. Lord, right now, we bind, O God, we bind, oh God, the spirit of distraction, the spirit of worry, the spirit of anxiety, oh God. Right now, we bind them in Jesus' name and send them out, oh God, into the pit of the abyss, oh Lord. Lord, we believe, oh God, that whatever we bind here in heaven will be bound whatever we bind here on earth will be bound in heaven, and whatever we lose here on earth will be loose in heaven, and we'll let loose the spirit of wisdom, understanding, oh God, in our midst. In Jesus' name we pray. Amen. Okay. These are two different stories. Isa, it was the time nga kung sa diin ang Israel bago lang nakagwa sa Egypt. So pagwa nila sa Egypt, nakalapot sila sa Desert of Sin, and then pagpagwa na nila sa Desert of Sin, nakalapot sila sa Rephidim. Actually, this account sa Exodus chapter 17, amo ni ang first account nga ginatake sila sa kung may kontra sila nga nagatake sa ila after nagwa sila sa Egypt. Before sina from chapter 1 verse 1 to verse 7, dira makita naman natin daang account kung sa diin ang mga Israelites nagreklamo kay Lord. No, kay uhaw-uhaw na gid sila pa nila kay Moses, gindala mo kami di para mapatay sa uhaw. No, mas maayo pa dito sa Egypt. And si Moses nagamba kay Lord, Lord, batuhon ako di sa mga katawhan mo, ano himuon ko? So ginambalansa ni Lord, okay, kadto sa unhan of the mga elders of isang Israelite, dayon strike the stone. Kay magwa ato ko to gaulat ko to, kay pag strike mo sa stone magwa ang tubig. And then it is said there that that place was called Meribah. Ang isa sorry Danica, nato ka ng notes ko. Masa and Meribah. Masa means trial, and Meribah means quarrel or strife. But silingon, gitawag na Masa and Meribah because gintestingan nila si Lord, and then nag-away-away, nag-inaway sila sa parehas pala nilang Israelites tungkol wala sa tubig. So, it was called Masa and Meribah. Now, here we come, Amalekites. Ang Amalekites, actually, they are descendants ni Esau. Si Amalek, nga leader gid sang mga Amalekites, apo ni Esau. So, kumbaga, hindi sila maglayuay sa mga Israelites. Parintihanay sila. Pero, ang pinakauna nga nagatake silang parinti Manila, ang Amalekites.
And because of that, alambal ni Moses, okay Joshua, kuha ka to sa mga ibang mga lalaki ta nga kabalo mag-away o kung hindi lang pag-ubusa kay base mabusa ta lalaki sugataan yung Amalek. Kaya dito ko sa babaw sang bukid mapungko ko to then ibayaw ko ang akong kamot. Sa ginahimo ni Moses sa gaaway na si Joshua kag mga Amalekites, kinabayaw ni Moses ang iya kamot. Gadaog sila pero kung panaugon niya kakaperdi. So, tungod, tigulang naman si Moses, ginkapoy man siya. Biskan kita nga pataon, hindi ba? After 5 minutes, 30 minutes, siguro nga bayaw mo sang kamot. Makapoy, no? So, ang ginimo ni Aaron kag ni Hur, si Aaron, ang brother-in-law ni Moses, magulang gali ni Moses, sorry. Ang brother-in-law, gali si Hur, H-U-R, nga bana ni Miriam. No? So, duha sila, ipapungko nila si Moses sa bato, kagin sila gabayaw sa kamot ni Moses until sunset. So, nagdaog, grabe nga inaway, no? Halin guro sa naga, so sa hapon, inaway ka lang nga inaway. Kita ko si Manny Pacquiao, 12 rounds lang ginahapo na, no? Pero, until sunset, nagdaog sila, no? And that's the end of the story. Sa Esther, sa nabatian ta sa wali last week ni Pastor Bibi, no? Si Haman ang kontra nila actually was an Agagite. Si Agagite kay tungod ang iya nga kaluluhan was the king of Amalekites nga si King Agag. So ay pagalit na untat ang ilang inaway hasta pa diri. As nakalapot pa kay Esther kay naara pa si Haman. And then long story short, si Haman gusto ya patyo na mga Jews. Dayon ginambala ni Mordecai si Esther, kinahanglan mo mag-appeal sa hari. Kinahanglan mo magpalapit sa hari. Kaya balot nga iluwason kita. And then sa chapter 5 verse 1 to 3, dire na daw mabasahan nga nangisog si Esther. Nagsuksok sa nami niya nga gown. Nagpahamot siya. Dayon nagkadto sa court sang hari. Pagkakita sang hari siya layo pa lang, ay si Esther, dali. No? Hatag din siyang scepter. Kung taon ta, ang ini nga duwa ka istorya, may isa lang gid katima. Sang time, ara sila sa kabudlayan, isa lang gid palapitan nila. Ang hari. Si Moses nagpalapit sa hari sa bilog ng kalibutan. Amo ang Ginoo. Si Esther nagpalapit sa hari sa Assyria. Para i-lay down ang iya request. Para luwason sila. So, gitikulahan ko ni ang akong mensahe nga the throne o kung ang trono. Ang trono! Makita natin na mo dapat klase sa trono. May trono nga ginapungkuan sa mga bishop. May trono nga ginapungkuan sa mga mayor, sa mga hari, sa mga prinsesa. May mga trono nga ginapungko sa mga reyna sa piyesta. No? O kung mga prinsesa sa piyesta, sa una dumduman ko, naka-first prince ako dito sa Balabago. Way ko sa pag-practice ay 15 minutos, walang nalintindog, okay. Sang aktual naglit 3 ka oras, ay gido, mo ko utod ang akot nga tiil. Bukod pwede ka pong amba ko sa ginakonsortihan ko nga first princess, bukod idog-idog na, mapungko ko. Pero ay ko nagpungko
So, ang trono, anong pala ang trono? Anong definition sa trono? Next to, please. Ang throne, o kung ang trono, ang definition niya, a royal chair or seat of dignity. According sa Easton Bible Dictionary, it is a royal chair of seat of or seat of dignity. But sa lingon, ang may dignidad. No? O kung may royal nga blood. Hindi ka kapungko sa trono sa England kung hindi ka royal, may ka royal blood, kung hindi ka parintig ni Queen Elizabeth. So, you must be of royal blood. It is also the position and power of an exalted person. Kung silingon kinbayaw o kung siyang kinbuto sang tanan, siyang nanamian sang tanan. A sovereign or bishop who is entitled to sit in a chair of state on ceremonial occasions. Sometimes out of ceremony lang gapungko da. Here sa Pilipinas, why kita ginatawag to nga trono gid. But sometimes we call it the seat of power. No? Kaya kung sinong nakapungko da, for example, ang plungkuan sa presidente, kung lang tawag mo, iya ginang pinakadako. To indicate nga mas importante siya sa tanan. No? He is head of everything. So, I will talk to you about two things about coming into the throne of God. Pero bago para maintindihan ta bala kagina, ang hambal kagina nga si Esther nagsulod sa inner courts sang king. To pwede mo anay? Okay. This is actually the Temple of Solomon. Makita nyo? As a whole, makita nyo? Dali ka. Ipakita ko lang ha. Okay. This is the inner court. Ako niyo, ang iyang layout. Kung hindi nyo makita, ang na lang ni-imagine nyo. No? Sa sini, may ara pag siya nga pader, nga may ara pag ginatawag nga outer courts. So, dira na daya, ang makasulod lang diri ang mga Gentiles, ang mga Jews, ang mga hindi Hudiyo, ara sa gwa lang. No? So, ang makasulod lang diri ang mga Jews. Amo ni ang altar for burning. Ang tanan nga mga offering nga ginakatay, ka gina-burn diri. Ginadala, ginasunog. No? Amo ni, hindi naman niya, amo ni ang ginagamit, amo ni the sea of glass, ginatawag nila, pero ang unod sinit is 12,000 gallons of water or 22,000 liters. Ang unod sini, kag diri ka panghugas ang mga priest bago sila minister. Ang ini naman, ang mga burnt offerings, ginaugasan nila dire sa mga gagmay. Okay? Now, this is Boaz and Jachin. Ang ini nga pillars gitawag nila, ini ang northern is Boaz, ang sa southern is Jachin. Bago ka dira magsulod, this is called the Holy of Holies. Dili mo makita showbread of the presence, ang 10 lampstands, golden lampstands, ari diri. And then, may ara nga sira pagid. Because this door separates the Holy of Holies, the most holy place, kung sa diin, ara ang Ark of the Covenant. Kat ang duwa ka giant cherubims. Made of gold. These are all made of gold. Amuni kamanggaranon si Solomon nga ang tanan diri nga fixtures, it's either gold, silver. So, ang buot silingon to nga si Esther nagsulod sa inner court sang hari, nagsulod sa di. Buot silingon, ara pa sa initan si Esther. Kung ipunta ta sa
sa ano ganyas, kung ibutang ta sa sitwasyon ni Esther, ari diri ang throne sa king. This is the hall or the throne room. Ari di gagwa, ari sa gwa si Esther. So pagkakita sa king sa iya, nagkadto ang gitawag siya para makasuloti siya kagin ano sa iya ang scepter sang hari. Hipatandog. So at least maban-an nyo na. No? Isipon nyo lang, si Esther nag-fasting 3 days, no food, no water, nagsuksok siya sa iya gown, nagpainit sa anay. Bago siya nakita sa king. No? And, you know what? When you come to the king, wala gid ka kapaslaw, hindi ka gid mapaslawan kung magpalapit ka sa hari. Especially sa aton nga hari. Sa aton nga Lord. So, coming to the king, there are 2 things that happen. Number 1, legislation. Ano po silingon sa ang legislation? As Esther, chapter 8, verse 8, now write another decree in the king's name. Buot silingon, write a new law. Sulat ka sang bag-o nga layi sa ngalan ko in behalf of the Jews as seems best to you. Kung anong ang pinaka-the best mo, pamatyagan mo, ang maayo para sa mga diyo, ang muna isulat. And seal it with the king's signet ring, for no document written in the king's name and sealed with his ring can be revoked. Kung ginsulat ini sa ngalan ko, kagin anan sang ring ko, gin silyuhan, hindi na ni layi na niya, hindi na niya mabalik. Next, anong po silang isang legislation? Legislation is the act of making or enacting laws. Naghimo ka, kaging patupad mo. Sa gobyerno, may 3 ka parts ng gobyerno. It is the executive, legislative, and the judiciary. Ang executive, amuni sila ang mga mayors, governors, congressman, president, no? Vice president, they are in the executive body. Ang legislative, amuni yung congressman, senators. Kaya sila niya gaubra sa layi. Ang judiciary, amuna ang mga sa Korte Suprema, DOJ, no? Sila niya ga-judge. So, the legislation, there was a legislation. Sa nagpalapit si Esther sa hari, ang unang kaginangamba pala sa hari, ano ginapangayo mo? Even up to half the kingdom, it will be given to you. Gingaan si Esther sa otoridad sang hari nga maghimo kung anong gusto niya o kung magpangayo sa anong gusto niya. Ang ginpangayo niya, gai lang kami sang chance sa mabuhi. Nga ang kay gusto kami patso ni Himan. So, because the king, Esther went to the king, nagpalapit siya, a new legislation was issued. May bag-o nga layigin issue ang hari. Paano tani ma-apply sa aton kabuhi? Kung isa pag ganito, click. Sa Matthew 18:18. I tell you the truth, whatever you bind here on earth will also be bound in heaven. Whatever you loose here on earth will also be loosed in heaven. Kung ano ang gingapos mo diri sa kalibutan, magapos man sa kalangitan. Kung ano ang ginbuyan mo diri sa kalibutan, ginbuyan man sa kalangitan. So ano po diya sa lingon sini? So kung may ara ga warfare ako against anger kag bitterness, dayon ginbind ko ang anger pero wala ko na bind ang bitterness. But sa lingon ang bitterness galagaw-lagaw to sa kalangitan. Ang ginalan kung lang taon ta diri bala, do hindi pwede. Kaya kung magamba ka langit, ang ara din sa mind ta,
kung diin ara si Lord, kung diin ang trono ni Lord. So, buot sa lingon, kung hindi mo mabind ang bitterness, galagaw-lagaw to ang bitterness sa trono ni Lord. Hindi pwede. Kaya gampal ang Bible. In Him there is no darkness. Sa presensya ng Lord, wala sang kadulom. Because everything will be exposed by His light. Hindi ba? Kag sometimes, damo nga ministers kasala diri. Hablan siguro sala ini. No, dapat una ang bind in heaven will be bound on earth. And loose in heaven will be loose in earth. Wala basi nagsala lang diri. Pero kung tun-an mo pagid, sa mas madalo, mas manami magali. Next to. Isa pa. Are. Heaven. Ang Greek word niya Uranos, which means heaven. The visible heaven, ang buot sa lingon sa visible heaven, ang skies. The atmosphere. The sky, the starry heavens. Or the spiritual heaven. What Jesus was saying here, whatever you bind here on earth will be also bound in the atmosphere. Hallelujah. So kung kinbind naton ang anger kag ang bitterness, diri subong, it is bind in the atmosphere. Buot sila yun, ang anger kag bitterness hindi nakatublag sa imo. Because we take hold, we take authority of it. Or kung hindi ka man, hindi mo mabind ang anger, kag ang bitterness lang. Ang imo na bind, ang anger may freedom nga magtublag jakon si. That's why kaangay sa kay Esther nga ginhatagan sang hari, sang otoridad nga kung anong pangayoon mo ihatag ko. Gahambal naman si Jesus, if 2 or 3 are gathered in my name, there I am in the midst of them. That's kasunod na nga verse sang Matthew chapter 18 verse 18, verse 19 and verse 20. Gahambal, if 2 of you agree and ask my Father in heaven in my name, it shall be given to you. And 2 or 3 of you gather in my name, there I am in the midst of you. Landawon mo bla, there I am in the midst of you. Kung isipon mo gid, kung gusto mo magpalapit sa hari, you need only one friend. Nga magupod sa imo, and di ko bala pray, agree ka sa akon. You are already standing in front of the king. Hambal ka, Lord, amo ni ang akon kinanglanon, amo ni akon need, amo ni ang akon nga sitwasyon. You are already talking face to face with God. Because 2 or 3 are gathered in my name, there I am in the midst of them. Di ba, baka piti kung wala ko biupod sa time na. Tandaan mo, kung ari ako, ari di si Pastor Bibi, si Pastor Indaya, tuto sa Limery, o kung ako yan dito sa Stanza, if we come before God, that's also 2 or 3 gathered in my name diri sa province ng Iloilo. So still, God is there. Amen. So you have no excuse. Wala kita excuse nga kambal, do hindi gid kuya kapalapit sa Lord. No. All you need to do is draw near. Amen. Baka Lord, ari ako. Hamba sa James chapter 4 verse 8, draw near to you and I will draw near to you. Draw near to me and I will draw near to you. Palapit ka sa akon, kay mapalapit man ko sa imo. So if you need something from the king, kung kinahanglan mo magpalapit sa hari, kinahanglan mo Lord, ari ko, may pangayoon ko tami ko sa iyo. Mas hapos gani ang aton subok. Isang una yan, si Esther, nagpagutong pa, nagpagwapa pa, nagperfume pa, nagpainit pa. Sipon mo, 3 kadlaw ka, way ka kaon, din naglakad ka pa.
kung todos mangimugaon. Bugat ba? Si Yaya Dagan ilipong. Ang hambal gani, sa ato niya ang hambal ang requirement, draw near to me. Palapit ka sa akon. Amo lang na ang requirement sa Lord, draw near to me. Gambal ang sound that a broken and contrite heart He will not turn away. Kung why ka naging, you are broken. Why ka naging may mo ka magpalapit ka kay Lord? Hindi ka na ipag-isikway pa sa Lord. Why isang may ginasikway ang Lord? Tao lang nagasikway kay Lord. Nagtao man nagasikway sa tao. Legislation making a new decree. Next please. In Joshua chapter 10 verse 12 to 13. I think this is one of the most powerful. On the day the Lord gave the Amorites over to Israel, Joshua said to the Lord in the presence of Israel, Sun, stand still over Gibeon, and you moon over the valley of Aijalon. So the sun stood still, and the moon stopped, till the nation avenged itself on his enemy. Tama mo tuway madalang kalapit si Joshua. Amo niyo, una gid niya sa Exodus chapter 33 verse 11. Samtang kapalapit magbaadto si Moses sa tent of the meeting nga mag-istorya kay Lord face to face, just like a friend. Si Joshua kaupod to. Dayon, pagkatapos, istorya ni Moses, naglakad na yakiti si Moses under the command, kinanglan niya ni Obrahon. Si Joshua, yakituway man sa Obrahon. Mabili to sa kata-kata sila ni Lord. No? Basi ka pang api-kapi pa to sila. We don't know. Pero, ato to siya nagpabili sa presensya ni Lord. And I believe, asa mapatay si Moses, hasta nga siya ng leader, ginahimo yan na. He is always before the King of the universe talking to him. Amen. And here, sa pagpalapit niya, Joshua said to the Lord, Sun, stand still. Sun, stand still. Ang hambal dira. And the sun stood still for the whole day. One whole day. Ang di sa aton, nauna ko nga pag-intindi na one whole day, buot sa lingon, 24 hours. Pero actually, hindi 24 hours. Kaya para sa bong, magamba ka, half day lang ko. So, masulod ko sa opisina, butang tabi, alas 7, alas 8. So, pagka alas 12, wa ka na. That's half day. Dayon, kung whole day, from 7 to 5, na. So, buot sa lingon, the whole day, it was a 12-hour cycle. Half day, half of the 24 hours. 12 hours. And you know what? The scientists even confirmed this. Gitisip nila, there was lacking 24 hours sa rotation ng Earth. The 12 hours is with Joshua. Ilang taon nila, ang tanan nga reference kung diin, pwede maano ha, dahil may isa ka Christian scientist. Sabi may nabasahan ko na sa Bible. Nakita nila dito si Joshua, 12 hours. Tayon, ang another 12 hours, when during the time of King Hezekiah, nga magtagumatayo na siya, as a sign nga buhion sa liwat sang Lord, ayun sa sang Lord, ginpa, ang shadow, ginpa isulya 6 paces, that's another 12 hours. So, gin-explain, diri na-explain sang Bible why there is a 24-hour nga kulang sa rotation sa Earth. You see, because nagpalapit si Joshua, pero may kapalapit si Joshua sa kay Lord, the natural laws were altered. Biskan, sang makadali lang.
Kumbaga, ang lahi sa kalibutan. The natural laws that govern the whole earth. Ang gravity. Pag-aboy ko sini, manao kinasaya. Biskan ano mo na, dasubong kapugong, pagkakaroon niya, matunog yung adlaw. Kagbuwas mo, butlak naman na. Biskan ano mo na kapugong. But here, because Joshua always come before the King of the universe. Always talks with the King of the universe. Even the natural laws were rewritten. Ginsulat liwat, oh. Kamu anay, hindi kamu anay maghulag. Hambal ni Joshua. Sealed. Oh. Untat na yun ang earth rotate. Biskan ang muna untat. Okay. Tapos perde na nila, rotate naman. Ang una ang authority ta. Ang una ang ginhatag sa aton nga pabor. Ang una kung ara ka kay Lord. Ma'am, bakit ka ni Joshua man na iya, pastor? Kani Esther man na yan, alain na sila ya, grabe gina sila. Sino ang ginatawag nila haw? Sino ang ginapangayon nila bulig haw? May iban pa bala? Mga alain ng Diyos yung ginapangayon ta bulig, sa Diyos ginapangayon nila bulig haw? Parehas lang kag. Wala sa kinalain. Kagahambal ang Diyos naton that I am the same yesterday, today, and forever. Amen. Ako ang kagapon, subong, kagwas. Parehas lang. Mabakal. Lain na gidya, pastor, mag-pray. Kaya epektibo gidya. Ako ito, hindi epektibo. O kung mamba ka, unfair gidya si Lord, nga ang iya nga pangamuyo, yung nasapat ni Lord, nangakon niya, hindi out. Ang pamangkot. Bago ko sabto ni na, 24 hours para Rios, kita may 24 hours. Ang pamangkot ko sa imo, sa 24 hours, kapila ka mga munyo. Sa 24 hours, ano kadugay ka mga munyo? Sa ka mga muyo tuon, pero biskan 5 minutes lang na, pero kada 5 minutes man yan ka mga muyo sa. Ikaw biskan 30 minutos, kung 30 minutos, labay-labay man naging panghambal mo. Hindi ka kahambal nga unfair si Lord just because wala ginasabat ang imong nga pangamuyo. Ang pamangkot, ano kakadugay ka pangamuyo? Kada saan mo lang madumduman. Mangayo ka, Lord, kaya ikaw bisa sa lakyan, hindi madumduman mo after 5 years. Lord, ang sa lakyan ka na pangayo ko, di na. But here, hindi lang niya ganit sa ginapangayo ta. Kung may gahingabot sa imo, may mga circumstances sa imo pang kabuhi, ari lang gali mo. Rewrite the legislation. Create a new decree in my name. Ano ba ni Jesus? If you ask anything in my name. In my name. Oh. Hallelujah. Ang baginan ni isang hari. Write a new decree in my name and seal it with my signet ring. How do you seal it? Seal it with the blood of Jesus. With the same declaration of King Ahasuerus, nga gambal, once a decree is written in the king's name and sealed with my signet ring, it can never be broken. Amo kita sila. Amo na ang pribiliyo nato. We could write and rewrite laws. Pero may caution lang ko, it must be according to the will of God. Amen. Dapat hindi ka maglisa sa will sa mo. Hindi ka magamba, Lord, dani, may 1 million ako subong. Ako madaog ako sa sweepstakes was 48 million. Hindi ka na magdaog. Hindi ka gina magdaog. Kay una gid gambling na. Ang STL double,
gambling ina. So, kung magtaya ka dira, buot sa lingon, why ka disobey ka na kay Lord? Buot sa lingon, hindi na pag-igrat ni Lord. Isagit na perme, nakita ko nga ginasabat ni Lord ang imo pangamuyo kung perme ka nagatiner sa iya presensya. It is a matter of staying in the presence of God. Nga makahambal ka, masabat idya ang akon nga pangamuyo. Are you learning? Amen. Malapit-lapit na lang. Next. The execution. Legislation and execution. Dua lang yun eh. I-legislate mo and i-execute mo. But here I'm talking about judgment. Not the execution nga ipatupad, but the judgment. So, Exodus chapter 17, verse 16 said, "For hands were lifted up to the throne of God. The Lord will be at war against the Amalekites from generation to generation." Diba? I want to emphasize this. For hands were lifted up to the throne of God. We lift up our hands to the throne of God. Amo tong ginahimo ni Moses. Kinahanglan niya i-lift up ang Lord. Ang kamot sa Lord. When we lift up our hands to the Lord, we are saying, Lord, hindi ko kaya. And Lord, here I am. That's why I want to tell you this. Gusto ko na ihambal sa inyo tanang. Gusto ko nga i-take heart to give me. Nga kung mag-praise and worship kita, ibayaw kita ang inyo kamot. Amen. As you pray, as you worship God, as you praise God, you are sending judgment upon the enemy. Balag ko kabilang yun na nila mabatian, pero here is an evidence of what your raising of hands does to your enemy. Lantawa bala, the Lord will be at war. It will not be you that will be at war, but it is the Lord that will be at war against the Amalekites. Hindi ikaw yung mabato. Hindi ikaw yung maaway sila. But it is the Lord that will go against them. Hallelujah. Gusto ni proof? Sang time nga si Joshua, si Gideon, in the book of Judges, sang time niya, it was 7 years nga ginakawatan sila permi sa mga Amalekites. Ano ginimo siya sa Lord? God raised up Gideon. Gin-raise up niya si Gideon. And then, gingaan niya si Gideon sa 300 katao lang. Equipped with jars nga may sulo and then ang shofar. Ngayon palibutan nilang kontra nila. They surrounded the Amalekites. Then gibuka nila. The Midianites. Their enemy, the Midianites. But actually, tatlo sila. It was the Midianites, the Easterners, and the Amalekites that were raiding Israel. And one of those, sa ginimo ni Joshua, ginbreak nilang ang vase. Kung ara ka sa desert, tinong-tinong na sa kong gabi, nga, kung mag-crack lang ang isa karak, ang sound niya is daw pulupok sa pusil. So, kuragmang ka. So, ang ginhimo sang Lord actually, ginpakulbaan niya ang mga kontra sa Israel, ginpag-break sang vase. Damo-damo daan nga vase.
Di ano yan, tukatunog. Pagbugtaw nila, kakatulog pa sila. So kung mamurag-muragan ka, kung di ba nagasala ka, pag sa amo to, there was confusion in their camp, muragan sila tanan. Kagabi nila kontra na, gali, upod nila, kundi pagpuno nila, sila mismo nagpatsanay. God was against them. And then, samtime ni Saul, ambalan si Saul, you must go against the Amalekites because ini na ang time para perdihon sila tanan. Amo na niyang time. Galing si Saul ya, waay siya nagpati. Ang order siya sa Lord, patyon mong hari hasta mga ang bata, babayi, tanan nga mga kasapatan. Si Saul ya, waay gipatay si King Agag. Waay man gipatay ang mga magtambok kag manami nga breed sang sapat sa mga Amalekites. So nangakik si Lord kag si Samuel pa ang nagpatay kay Agag. Then, pagkalapot sina, in the time of Hezekiah, the time of David, it was again the Amalekites nga nagkuha sang asawa kag sa mga goods ni David and his men. 400 men of David went after the Amalekites and overtake them. Ginabawi nila ang wife kag ang ila goods. The Amalekites did not rise up until the time of Hezekiah. Pero this time, ginubos na sila sang descendants of Simeon. Pero may nabilin pagali, may agagay pagali ato pa si Heman nakalagi. God will create an execution or will execute judgment upon the enemy basta gapalapit kay Lord with hands raised up to Him. Next, please. In Esther chapter 7, verse 8, ang ambaldari, will he even molest the queen while she is with me in the house? Kay si Haman, natumba siya sa kay Esther, pag timing man pagsulod sang hari, report niya si Esther, di na nga, aking nadaan ang hari, ay, tunto ka, ay nako. Ari nakit ko, diri po mabasawa ko. Paghambal pa lang amuna sang hari, gitabunan ng ulon Haman. Buot sa lingon, ready for execution. Ang hambal sang hari, impale him in the gallows. Ibitay siya kay tugon to sa kagbitay. Sakit. Aside from that, because of the king's anger, 10 of his sons were impaled with him. Amo ni ang hamba ko, hindi ikaw ya ang maaway. Latobla, hindi si Esther ang nag-away It was the king saying, patsa sa Haman, patsang pulo ya bagid, kamakapkawataan, para wala na sa descendants. See? Sometimes, ang katabo kitabi, ginambalan ka, ay daw buwang ka. Ay, buwang ka man. Ay, daw ka plus. Wala ka man plus. Ha? Nang ano kay, ha? Babalo lang. Babala. Babala. Hindi wala. Kita ang kabalos. Mahilig kita ang magbalos. Kaya kung sa, Lord, hindi naging kuya ka barna, Lord. Doon kada sulod ko niya sa eskwelahan niya, Lord. Kinasunog niya ko niya. Ako na lang yan, Lord. Tapungulong ko sa kakamay man lang ni siya. Kaya-kaya ni Lord. Pero gali ang pinakanami, si Lord ang mabalo sa imo. God, in the Bible says, vengeance is mine. Ako ang manimalos. Ako ang manimalos para sa imo. Ang requirement mo lang, palapit ka kay Lord.
Raise up your hands to God. Raise up your hands to God in worship and in the intercession. I want, hindi ko malipatan ang hambal ni Jason Upton sa Isaiah kanta. There is a fine line. Kung nipis nga kurit. Kung nga, ano ni ganin tawag? Nga, the boundary between worship, warfare, and intimacy. Worship, warfare, and intimacy. Because when you worship, and when you are intimate with God, you are actually warfaring. You just don't know it. Pag-attenda mo one time sa isa ka event sa Intercessors of the Philippines, kag ang isa dito ka items nga dapat prayan amo ang China and ang pagsakop nila sa Spratlys Island. Hindi ko gito malipatan ng hambal ni Pastor Dan Balais, nagambal siya. Ang China maraming worship. Kung ang China ay may worship, ang Pinoy naman may worship. And what happened 2 years ago sa mga intercessors regional summit sa Iloilo, nag-gather ang tanan ng intercessors kag nangamuyo. Gin-report sa Yahoo News the next day or the night of the next day. Nabasahan ko sa Yahoo News nga naghalin ang navies sa China. But you know what? Ano ang sala sa mga intercessors ko kaysa there is no follow-up. Si Pabla, saan ginabayo ni Moses? Daog ka ni Joshua. Pero kung panaog, perde ka ni Joshua. Kita nga mga Kristiyano, once we stop praying to God, stop asking God sa kung ano man ang ginapangayo mo nga breakthrough, hindi man na magtabo, hindi man na mag-abot si nasa muna ka maka-breakthrough man ko sa akon pangamoy nga subong to hindi na how because you stop. Amala niyo, mapuho ko dasang buho after a few days, yes, kung ano, matabunan na sa a few months, a few weeks, matabunan na sa kung hindi ko sa pagsigihon nga hawan. Amo man nagkakatabo sa aton nga awa breakthrough. Kay kung hindi mo na sagad karikot nga makalapos ang imong prayer, hindi gina maka-breakthrough. Kag isa pagit sa ka testimony, sang time nga ni ganaya, naka-istorya ko si prophetess. One time, prophetess Eunice Bennett. And by the way, may seminar siya sa Saturday, Sunday conference dito sa Iloilo, Hotel del Rio. It's dream conference, pero sa time na to, she saw in a vision. Sanggap pray siya sang breakthrough sa iyang ministry. Ang nakita iya, gipakita sa Lord, in the atmosphere. Damo-damo to kuno sang mga things o kung mga butang, ngayon kalabit-kabit. May auto, may salakyan, may kwarta. No, basta rin lain kung anong magtungtuman mo nga pwede mo pa ngayon kay Lord, ato dito daw. Ang hambal, namangkod siya kay Lord nga, damo-damo na things, lain niya mga butang sa kalangitan, in the second heaven. Nga ari na, di. Sinabat siya sa Lord, it is because my people stop praying for their breakthrough. Ano matabo sa ini nga mga auto, sa kwarta, mga bag-ong kamot, bag-ong tiil. Ang kakatabo gali, kung wala na may makuha, kawaton sang demonyo, kag ihatag yaman to sa mga tao.
Sumamba ka, gali unbeliever man na nga damo na kwarta ya, imo na kwarta, galing mo na ka nagpadayon pangamuyo sa kwarta. Nga ginapangayo mo. Wala nag-manifest because nag-untat ka. The same thing, judgment will not manifest until you stop praying. Or if you stop praying. Amo na yung kalulbaan, if you go against a person who never stops praying, the Lord will be at war from generation to generation. Ang tao mas nami pag kontra mo tao mo, matiro mo. Pero nung Lord, basta ikaw pa pagbalik sa bala, ikaw na po digo. Generation to generation. Namin, drawing near to God. We didn't know that the intimacy kagina will result to the warfare. Subong. And I want to share this to you. Something grabe gid ang Lord nga kagina ko kanang simut-simutan ng akon nga Bible. Ang inaaga pa ko nabugtaw mga alas 5. Kaya kin-finalize ko ang slides ko. Hindi ko maintindihan nga pagbukas ko sang akon nga Bible, amot-hamot. Daway man. Why man ko maging sa Bible ko? Nga dayon ang hindi ko ugali nga mag-spray sa mga kolon sa Bible. Kaya ko kaysa gaman siya. So wala ko why ko nag-imo. Dayon, so dawgin pawalaan ko lang blank, sige ko type. Dayon nang namalansyan ako. Oh Lord, bas ko gid ya Lord. Ano ko? Why ba kag isa pa ha? Klaro ko why man ko nangulod kay bag ko na kabugtaw gani. Oh. Hamot gid ya, ang hamot niya is frankincense. Ang buto na dumduman yung pa ang hamot sa frankincense ginhatag sa tunsong. Daon nga. Hamot gid ya. And then nagam ko Lord. So kung na-realize ko ako Lord, thank you gid sa anointing subong. Did you know what? Kung diin ginagamit ang frankincense, ang frankincense ginagamit sa mga burnt offering para mahamot sa akong sunugon. Kagina sa nakita kong worship ta, Lord, amo na gilimbuot mo siningon, nga gin-anoint mo kami sa frankincense to be a burnt offering to you, pleasing and acceptable. Hallelujah. Praise God. The anointing for the burnt offering, that we are living sacrifices. And that worship, subong, we could use it to bring judgment to the circumstances nga gatublag siya. Lastly, I will end with this. Sige to. You are not and you will never be defeated unless you put your hands down. Kung hindi ka mag-stop worshiping kay Lord, wala mo ang depression sa inyo. Hallelujah. Kung hindi ka mag-stop sa paghatag sa pagpasalamat kay Lord, wala mahimo ang anger kag bitterness sa inyo. Kung hindi ka mag-untag pangamuyo sa imo ng mga pamilya o kung sa kung ano man na ang ginapangayo mo kay Lord, hindi ka maperde sa limuhin. You are defeated when you put your hands down. Ang isa ka boxer, para makapanagan sa makabato, always ara sa babaw ang iya kamot. Pero once nga aran sa dalong, ako sa maigo. Sa muna nakatuon ako sang karate, ginatudluan gid kami na mag-away kami, always ari sa babaw ang kamot. Kaya kung may magsipa, hapos ka magsagan. Kung sipa mo sa ulo, mas mahapos ka magsagan. Pero may isa one time,
Kalong gawa mo na siya. Pagsipa ni Igo sa gadari disi. Because you let your hands down. So until and unless you put your hands down, you will never be defeated. You are not defeated. Ang balingin mo, ingod, do not put your hands down. Do not put your hands down. Continue to praise God. Continue to worship Him. And continue to pray. Okay, let's bow down our heads.